Welcome back, mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito nga po yung maingay na, kumbaga, pagsususpinde kay Mengay ng TBJ. Hindi daw po nagustuhan ng Legit Dabber Gods ang nangyari at ginawa nga po ni Mengay. Mas nag-post nga po siya ng mga ibang ganap sa Athens, tapos waving back 2023 post na papunta silang Italy July 29, pero nakakalimutan daw po ni Mengay na anniversary ng Eat Bulaga. Ibig sabihin niya, mga kalab, hindi nga po ba nanonood si Mengay o talagang busy nga po siya sa Canada? Kasi kung nasa Athens, Greece siya, alam niya ang oras sa Pilipinas. Kung nasa Canada siya, talagang very, di po ba? Talagang yung schedule ni Mengay, wala, di po ba? Talagang mapapansin mo na kapag kasama niya yung pamilya niya at mga anak niya, mas nakakalimot siya, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kampante lang po kayo. Di po ba, relax lang. Ang dami kasi mga ganap, ang dami mga update na talaga naman pong mapapaisip po kayo. Di po ba, sinasabi ko lang po ito para lang klaro ha. Pinapaliwanag ko to. Kumbaga sinasabi ko to lalo na po sa mga taong kumbaga gustong malaman ang buong istorya at buong kwento. Kasi medyo masakit nga po talaga to na hindi ka man lang nag-video greet. Di po ba? Para lang may pakita na nagmamahal ka pa rin po sa Eat Bulaga, na kahit wala ka, yung presensya mo na andun. Yung pagmamahal mo, pinakita mo. Pero wala di po ba? Wala man lang video greet na ginawa si Mengay. Kaya nga po mas sinasabi ng iba, mas mabuti pang hindi nag-post si Main ng kumbaga 2023. Tapos hindi siya nag-post sa kanyang Instagram. Di po ba? Pero nag-post siya, nagawa niya mag-post pero hindi niya nagawang batiin ang Eat Bulaga. Medyo nakakalungkot. Siyempre kahit naman po sino dismayado. Ito base po mismo sa live ng Facebook at YouTube channel ng TV5 o ng Eat Bulaga sa TV5. Marami talagang question, di po ba? Hindi natin may iwasan yan na yung mga ibang legit Dabber Gods magtatampo. Gayong si Mengay po ang pinaka paborito talaga sa Eat Bulaga. Totoo yan. Kasi siya lang naman po talaga yung malakas magpasaya, malakas bumato ng punchline, po ba, walang kaarte-arte sa katawan, hindi mo talaga makikitaan na ayaw kong gawin yan, hindi po ba nagdadalawang isip, siya hindi siya, basta pagka kaya niya, hindi na siya magdadalawang isip, hindi na siya titingin sa manager niya, di tulad ni Atasha, ni Miles, di po ba na parang kaya ko ba itong pinagagawa sa akin, di po ba? Parang nag-iisip muna bago, although ginagawa naman po nila, pero nakikita mo dun yung system na matagal bago kumilos, di po ba? Kaya nga po na ano sila ni ni Henyo Master Joey De Leon. Di po ba? Kung legit Dabber Gods ka, alam mo yung punchline daw talaga maganda. Kung agad-agad mapipick up ng taong kumbaga binatuhan mo. Pero kung mag-iisip ka muna, matatagalan, hindi na maganda yung pick up. Di po ba? Yung punchline. Yan ang sinasabi ko, mga kaaldab, na mabilis mong makuha yung pick up na lines. Mas madali mo at mas maganda mo siya maidi-deliver. Kaya kita nyo hindi gaanong nagbabato ng punchline si Henyo Master Joey De Leon kila Miles, kila Atasha. Hirap siya kumbaga alam niya na bago nila makuha yung punto mo, nag-isip muna sila. Hindi katulad ni Mengay na kumbaga sapul niya na agad. Kaya nga po siyang gustong-gusto ni Henyo Master Joey De Leon. Matalino si Mengay. Talagang komedyante rin. Po ba? Yun ang mga, well, siyempre mga kaaldab, alam naman po natin yan. Legit kaya din tayong Dabber Gods since 2015. Ang problema lang po, masakit dahil ang inaasahan nga po natin na
magtatanggol sa Aldab ang 8 Bulaga. Di po ba? Dahil kumbaga give and take lang naman sana nangyari. Pagka binigay namin yung suporta na kailangan ng TBJ o ng 8 Bulaga, binigay namin na hindi kami nangihingi ng kapalit. Di po ba? Ang sa amin lang naman po, makita lang namin sila Mengay, sina Alden, di po ba? Pero pinagkait po nila. Yan ang masakit na katotohanan. Na siguro ngayon, nararamdaman nila na nagbo-boycott kami, nararamdaman nila na wala nang saya, wala nang sigla, di po ba parang may kulang. Kahit anong script ang isulat nila, parang hindi kinakagat ng mga tao, parang kumbaga yung tipong ayos naman yung ginagawa namin, ayos naman yung mga pero parang kulang pa rin. Di po ba? Yan yung pinapaliwanag ko mga kaaldab na hindi nila nagigets. Hindi nila naiintindihan. Lalo na po yung mga taong kumbaga hindi gusto yung mga binabalita ni Mr. Destiny, hindi gusto yung mga nangyayari at nagaganap. Kaya nga sabi ko sa inyo, masaya po ako sa mga nakakalap nating impormasyon. Masaya po ako sa mga nakikita at napapanood natin. Sa ngayon mga kaaldab, relax lang po kayo. Di po ba? Malay nyo, bukas sa makalawa, di po ba mag-iba yung senaryo. Kasi alam naman po natin na si Mengay wala sa Canada, wala sa Athens, Greece, at nasa Canada. Di po ba? Pero syempre, hindi natin pwedeng ipilit yan sa mga main fanatics, Armin, at sa mga Alden fanatics, at syempre sa mga baguhan po. Ibig kong sabihin, mga 2023, 2024 na mga fans ni Alden at ni Main. Po ba? Kasi pambabash lang po talaga yung aabutin natin eh. Hindi po ba? At may kita nyo naman po mga kaaldab, yung mga kaganapan. Po ba? Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Well, balikan natin yung pagtidistansya ni Alden at ni Catherine. Normal lang po yan kasi magkaibigan lang po sila at alam naman po natin na may mga taong nasa likod nila na nagbabantay. May mga taong nagmamahal sa kanila na sila ang tunay na karelasyon. Kaya nga po kita nyo yung pag nasa likod si Alden hindi niya maakbayan si Catherine kasi marami po nakakita eh. Marami magpipicture, maraming di po ba? Siguro, bago pa magsimula yung kontrata o yung taping, nagkaroon na ng mga kondisyon, di po ba? Although kailangan dito lang makikita sa scene, di po ba? Dito, pero pagka nasa off cam tayo, kailangan ganto ganyan, di po ba? At syempre, sa tingin nyo, sino nga po ba kailangan gumawa ng hakbang para mas nakakakilig? Di po ba dapat si Catherine? Gasino lang yung hawakan ni Catherine yung kamay ni Alden sa likod, di po ba? Mas maganda pa nga yung holding hands kesa po sa nag-aakbay kasi pwedeng akbay lang yung proteksyon. Pero yung hawak kamay, iba po yun, di po ba? Iba po yun dahil doon mo makikita na mahigpit ang kapit nila sa isa't isa. Mahigpit yung pagmamahala nila sa isa't isa. Di ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, si Boy Abunda po ngayon ang tanungin po natin. Ba? Si Boy Abunda ngayon ang may karapatan magsalita at magsabi kung kailan nga po ang press con kasi siya po yung magiging host. Siya po yung aabangan po natin. Kahit ano pong sabihin nila na hindi, meron na si Boy Abunda ang mas nakakaalam dahil diyan sa kanya binili ni Alden Richards na gagawin siyang host. Kaya ang tanong kay Boy Abunda, kailan ka ipapatawag ni Alden Richards? O kailan nga ba ang araw na ikaw yung mag-host para kay Alden?
O ba yan ang aabangan natin? Siyempre mga kaagtap. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.